So let's continue after our short break. Let's go, sir. For our first question po, if you were given an opportunity to work abroad, will you grab it or would you rather work here? Well, I'm actually working in abroad in UAE right now. But if in case I have to choose from the Philippines or the abroad, currently kasi ang hirap ng when it comes to salary dito sa Philippines eh. So I have to support my family. So I need a bigger salary, parang ganon. So sabihin na natin kung um, set aside natin yung family, wala akong family, syempre mas pipiliin ko mag-work here sa Philippines. Um, walang language barrier. Tapos mas madali kasing gampanan yung pagiging physical therapy dito sa Philippines since kababayan mo. So kung hindi natin iisipin ng salary, hindi natin iisipin ng family, halimbawa gusto mo lang maging physical therapy, syempre pipiliin ko dito sa Philippines. But yun nga katulad ng sinabi ko, kung magbe-base naman tayo sa higher salary to support our family, so I rather choose working abroad. Hmm. Okay, thank you for that, sir. Next, what are the current problems or issues do physical therapists face today? How about the healthcare industry? Problems when it come to problems, parang ang mahirap kasi kapag nagtitreat ka ng patient, ang problema diyan kung paano mo mapapasunod yung patient kasi may mga patient na lumalapit sa atin na akala nila mga ermitanyo tayo na isa, dalawa, tatlong treatment lang or treatments lang gumagaling sila. So, yun siguro ang nakikita kong problema hanggang sa ngayon, yung 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 way ng pag-explain sa kanila, yung way na paano sila hindi mawawalan ng pasensya at saka tiyaga, doon tayo nagkakaroon ng challenge kung paano natin sila i-convince na hindi hindi ganoon kadali na magkaroon ng improvement, hindi ganun case to case basis pero I'm talking about do sa mga prolonged na treatment, sa mga mahahabang management talaga. So sa tingin ko yun yung nagiging problema. At isa pa, syempre, kapag ang physical therapist medyo medyo hilaw, kumbaga medyo hindi ganun kapulido magtrabaho, nadadama yung ibang physical therapy. Yun yung nagiging problema. Nadadama yung ibang therapist kasi nalalahat ng ibang pasyente. Sa healthcare naman, um, siguro ang nagiging problema, hindi masyadong alam ng madla ang ginagawa natin. Hindi alam ng madla na ang physical therapist ganito ang trabaho. Ganito ang contribution ng physical therapy sa pasyente at saka sa medical field. Yun yung siguro lack of knowledge when it comes to people or to patients in general. Yun yung sa tingin ko hanggang ngayon nagiging problema pa din. Kasi hindi lahat ng pasyente pag sinabi ng doktor na pumunta ka magpa-treat ka sa physical therapy, ano yun? Yun. Parang lack of knowledge yun. Main reason siguro. Main problem hanggang ngayon. Hindi alam ng pasyente anong ginagawa natin. Thank you for that, sir. And next, do physical therapists take into account the issues and concerns such as the impact of COVID-19 and the reduced numbers of patients the Filipinos are currently facing in the context of physical therapy? How does this affect their approach to their job? Um, Meron tayong face-to-face contact. Parang kailangan natin talagang hawakan ng patient. Mahirap naman mag-treat kung puro ano lang tayo, puro give lang tayo ng orders. So isa yun sa hinaharap natin ngayon. At
maganda siguro kung maiintindihan din nila na ang laki ng contribution natin lalo na sa COVID uh, previous or current COVID patients. Kaso nga lang kailangan natin ng PPEs. So kung haharap tayo sa mga COVID patients. So yun yung sigurong main reason or main instances na hinaharap natin when it comes when we're talking about COVID patients, ganun. Mahirap kasi kailangan natin talagang magkaroon ng contact sa patient. At saka um, medyo dangerous o delikado kasi nga ano rin tayo first line of defense din tayo pagdating sa mga pasyente may COVID. Ayun. Okay po, sir. Thank you po. Ay, sir, matanong ko lang po bago ko po ipasa. Ano pong specialty niyo po? Ano pong hinahawakan niyo mga pasyente? Sa ngayon lahat eh. Kasi yung currently na work ko nga, yun nga sa head, sa akin dadaan lahat ng medical reports ng different cases. So it's either patient occupational therapy patient or speech therapy patient dumadaan sa akin. So yung mga pasyente na ibibigay ko, parang hawak ko na rin sila kasi ako mag-monitor ng progress, ako mag-monitor ng regression, ako mag-monitor kung anong kailangan nila at anong makakabuti sa kanila. Ang nangyayari, yung physical therapy, yung staff, yung PTOT or ST, magbibigay sila ng management na naayon doon sa patient, pero kailangan kong i-monitor kung nararapat tong management na doon sa patient. Pero kung pag-uusapan natin, yung mga hinahandle ko as of now, different cases din. Sabihin natin may stroke patient. So sa ano kasi sa UAE kasi napaka-wide range ng ano ng cases from pediatrics to geriatrics yung mga hindi natin na-handled na patient dito sa Philippines, na-handle ko doon sa UAE. So ang masasabi ko when it comes to specialization naman, nung nasa rehab ako ng Fatima, ang ginagawa ko kasi noon, bawat patients, for example, itong 3 months na to, handle ako ng scoliosis. Itong 3 months na to, handle ako ng stroke patients. Itong 3 months na to, handle ako ng musculoskeletal. Na-handle ko. Kumbaga, pinilit ko magkaroon ng specialization. Although, sa physical therapy naman, wala naman talaga tayong specialization. Unlike dun sa mga nurses na merong NICU, ward, mga ganun-ganun sila. So sa physical therapy, tayo na lang yung tayo na lang yung mag-choose eh. So kung tatanungin mo naman ako kung ano yung gusto kong specialization, sa ano ako sa traumatic brain injury, spinal cord injury, so more on nervous system. So yun yung doon ako nagtagal nung nasa rehab ako ng Fatima. Thank you po, sir. Ang dami naman po pala. Salute sa inyo, sir. Sige po, Madami, next. madami. Enjoy naman eh. Sige po, sir. Pasa ko na po kay Matthew. Siya na po ang next na magtatanong. Thank you po. Thank you. Okay, so good evening po. Ito po, ano na po to? Last three questions na po talaga. Yes, And sige then po. for number 19, as a physical therapist, what kind of help have you given to improve the lives of Filipino po? Currently, marami akong kasamang Pilipino, no, sa trabaho ko ngayon. So, majority ng department namin as a whole, puro Filipino. So, napaka-broad kasi kung sasabihin natin yung idea na anong contribution natin sa Filipino. So, yun lang masasabi ko kasi wala naman din ako dito. Hindi naman ako capable din mag-charity. So, masasabi ko lang din yung mga Filipinos natin na nakasama ko sa trabaho, hindi ako nagkulang sa kanila na paalalahanan or bigyan ng management or bigyan ng nararapat na exercises sa mga sumasakit sa kanila. Ultimo kahit mga daily exercises, binibigyan natin sila ng mga advices, wrong posture, mga ganon. Management na makakabuti sa kalagayan nila. For example, meron silang mga high cholesterol, high blood pressure, diabetic.
mga ganon. So, binibigyan natin sila ng advices since natakil naman natin yun at saka kahit papano meron tayong alam na management, especially exercises, para malleviate yung cases nila o yung nararamdaman nilang hindi maganda sa katawan nila. So yun lang, hindi ganun kalaki in general. So kahit papano may contribution tayo when it comes to ang pag-uusapan ay Filipinos. Okay po. Bale, next question po is, what is the biggest contribution as a physical therapist to the society or to society po? Ayun, considered na rin yun kasi society. So masyado siyang broad kung in general natin pag-uusapan anong contribution ko sa society. So ang masasabi ko lang din siguro, every time na meron akong makikitang staff o katrabaho kasama sa company na nagsisik ng advice. So alam mo yung mag-a-advise ka in general din na dapat ganito, dapat ganun in the aspect of physical therapy. Nakakatulong tayo sa pamamagitan ng pag-advise na ganun dahil meron tayong specialty on that field. Tumatalon parang nasasabi rin nila sa iba, sabi nung physical therapist ko nakakilala ganito, ganito, ganito. Siguro in that small way, napapalaganap natin yung idea ng physical therapy sa society. Yung idea ng physical therapy sa society. Lalo na kung ang kasama natin sila sa medical field, for example, nurses, respiratory therapy, mga ganun. So, in that small way, na magsasabi ka ng advice from your specialization, nabibigyan mo sila ng idea kung ano mga dapat gawin. For example, right posture, right ng pabubuhat, right stretching, right exercise, right strengthening ng specific muscle. So, napapalaganap mo yung idea na etong idea na to galing to sa physical therapy. Etong idea na to, ito yung tama. Yon. So sa pamamagitan ng small way na ganun, mapapalaganap mo sa society na ito yung dapat na gawin, ito yung dapat na hindi ginagawa para ma-avoid yung ganitong problem. Ito yung mga dapat gawin para hindi mo nasapitin o hindi mo na makuha yung mga ganitong problema sa pagdating ng panahon. Yun. Okay po. And then lastly, what advice can you share with a student like me or like us who intends to pursue a career in physical therapy? Makinig kayo kay Ma'am Weng. Yun lang, namnamin nyo lang. Yun lang kasi every time na may magtatanong sa akin kung anong advice, ano bang dapat kong gawin para maging isang mahusay o isang ganap na physical therapy, yun lang ang sinasabi ko lagi, wag habaan mo ang pasensya mo kasi napakadaming impatient na patient. 'Yon. So, namnamin nyo yung mga subjects, namnamin nyo yung mga knowledge na ma-absorb nyo, experiences especially, lalo na pag nag-intern na kayo. Yung bawat experience na yan, magko-contribute ng malaki yan pagdating ng nagtatrabaho na kayo. So, para sa akin, kasi basically, hindi ko pinangarap mag-medical field eh. Hindi ko pinangarap pumasok sa physical therapy talaga. Pero nung nasabi ko before, na nung nakahawak na ako ng patient, hanggang ngayon, naging 2004 ako graduate, hanggang ngayon, physical therapist ako. Hindi ko na binitawan kasi masarap yung feeling talaga na natitreat yung patient. Masarap yung feeling na na-fulfill mo sila, na nabibigay mo yung ina-expect nila, yung goals nila, despite dun sa nangyari nga na hindi maganda. So, ang ma-advise ko lang talaga, namnamin nyo yung bawat subject, namnamin nyo yung bawat experience. Tsaka wag kayong titigil dun sa alam nyo lang. Kasi marami pang dapat alamin at saka habang marami kang inaalam, mas gumagaan yung trabaho at saka mas nalalaman mo kung ano yung dapat mong gawin. Yun lang.
Okay po. So that will end po our interview, and we thank you po all of us for allotting time for this interview po. Alam ko po medyo mahirap and hectic yung schedule, but natapos po natin yung interview in 2 parts, and as an inspiring physical therapist, we want to be and to have a mindset like you. And we pray and hope that yung susunod na batch, katulad nyo rin, na masipag and such Hindi ko na ako kayo babulahin kasi masyado marami Pero we are inspired by, syempre, yung sa ginagawa niyo, and we hope in a world na ganito, mas maraming katulad nyo, sir, nang mas mabuti yung mundo natin. And mag-take lang po tayo ng picture print screen tapos pa-end na lang din and okay na po. Okay, thank you so much. Ito, picture lang po. 1, 2, 3. Saglit. Ay, okay na po. Okay. Thank you po, sir. Thank you po. Oh, thank you, thank you. Thank you so much Thank you. po. Thank you po. Nice, Thank you nice po. meeting you all. Thank you. Salamat po sa abala. Walang problema.